Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. So komentaryon lang po natin ngayon yung pag-alis ng ating presidente na si BBM papuntang Malaysia. At nagtalumpati po siya sa airport, mga kababayan, bago siya umalis. Pakinggan lang po natin yung speech niya doon sa airport kung ano po yung, ano na naman yung pangako niya sa mga taong bayan, mga kababayan. Tingnan po natin kung matutupad po ba ang kanyang pangako na naman sa mga taong bayan na gagawin nila, mga kababayan. Pulong Bongbong Marcos para sa ASEAN Summit bago umalis. May mga iniutos siya sa kanyang gabinete. Kabilang dyan, ang pagpapababa sa presyo ng construction material sa mga proyekto ng gobyerno na ayon sa Pangulo ay overpriced. Nakatutok si Darlene Kai. Several items like asphalt, steel bar, cement are overpriced by as much as 50%. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ang nadiskubre ng DPWH sa kanilang pag-uusisa sa mga proyekto ng gobyerno. Sabi ng DPWH, ginamit ang mga overpriced na materyales sa iba't ibang proyekto tulad ng pagpapatayo ng mga kalye, tulay, classroom at health centers. Nagsimula na tayo several weeks ago sa pag-review at pag-benchmark ng mga presyo. Marami po dito talagang ang layo ng presyo sa merkado ng iba't ibang mga materyales. Kaya bago umalis kanina papuntang Kuala Lumpur, Malaysia para sa 47th ASEAN Summit and related summits, may utos ang Pangulo kay Dizon. Bring down the cost of materials by as much as 50%, which will result in savings in the capital outlay, spending of at least 30 to 40. Yan mga kababayan, napakahirap pong gawin yan mga kababayan. Bakit? Doon po sa sinasabi nilang presyo, kaya po nagtaas yan dahil po sa pinatungan po ng mga gumagawa. Katulad ng DPWH o contractor man o kung sino man yung proponent. Nangyayari po talaga yan mga kababayan. Kinakargahan po nila yung presyo. Halimbawa po, ang presyo ng isang sakong semento is 200, tatawaran pa nila yon at ibabalik nila sa dating presyo, may karga pa. Yan po ang kalakaran dyan mga kababayan. Hindi po yan maibababa. Kasi ang totoong presyo po, hindi na po nila kayang ibaba yung totoong presyo ng semento na halimbawa, 200 po ang presyo ng isang sakong semento. Hindi na nila kayang ibaba yan. Steady na po yan dyan. Kasi po, ang dami pong tax niyan eh. Di ba po? Paano nila may bababayan? Kaya po tumataas yan dahil po sa pinapatong-patungan po yan ng mga gumagawa ng contractor or either ng DPWH o na kaya ng proponent. Kung sino man po yung may proyekto na ganun. Nangyayari po yan mga kababayan sa baba. Hindi po yan. Kasi nga po, paano nga naman sila kikita kung susundin nila yung presyo ng materyales? Di ba po? Sa construction, alam na alam po yan. Kalukuhan po itong sinasabi ng ating presidente na ibaba. Hindi po may ibababa yan. May ibababa po yan sa dating presyo. Kung ano man yung binebenta ng mga semento, isang sakong semento, isang bakal, kung ano pa man yung mga ginagamit niya sa construction. Pero, tataas pa rin po yan. Kasi kinakargahan nga po yan, mga kababayan. Tuloy lang po natin si BBM sa kanyang talumpati dito sa, bago siya umalis. 5 billion pesos. This is money that we can use for services such as health, education, and food that our people desperately need. Idedetalye raw ni Dizon sa mga susunod na araw ang mga reformang gagawin sa presyo ng materyales. Tiniyak niyang hindi ito makaaapekto sa kalidad ng mga proyekto. Patuloy raw na sinusuri ng DPWH ang mga proyekto at kontrata kasabay ng paghahabla sa mga sangkot sa korupsyon. Inatasan din ng Pangulo ang Bureau of Internal Revenue na habulin ang mga nangurakot. May pahayag din ng Pangulo sa gitna ng mga panawagang huwag munang maningil ng buwis dahil sa isyu ng korupsyon. The Department of Finance has also instructed the BIR to look into the possible exemption of certain taxpayer segments from the obligation of withholding and remitting creditable withholding taxes, and the simplification and lowering of the applicable creditable withholding tax rates. Habang wala ang Pangulo, itinalagang caretaker sa tagapangsiwa ng bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Education Secretary Sonny Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella.
Para sa GMA Integrated News, Darlene. Yan po mga kababayan, ang huling salita po ng ating presidente na si Marcos bago siya umalis papuntang Malaysia. Yung sinasabi niya po sa materials na ibaba ang presyo, hindi na po may bababa yan mga kababayan. Bakit po nagmahal yan? Kasi nga po dahil po sa patong-patong, kinargahan ng contractor, kinargahan ng DPWH, kinargahan ng proponent. Paano po bababa? Sige nga po. Niluloko po tayo nito. Kasi alam naman ho natin, yung presyo sa market, yun na po yun. Hindi po, kaya lang naman po nagtaas yan dahil nga po sa kinargahan. Yun po ang buong katotohanan dyan. Hindi naman po, sinong niluloko nito? Wala ho dyan ang paano niya may bababa? Papayag kaya yung manufacturing na ibababa nila yung presyo ng semento at bakal sa taas ng sinisingil nilang buwis? Yun, hindi po masusunod yan mga kababayan. Kalukuhan po yan. Ang bababa dyan, yung SOP na kinakarga ng bawat isa. Kinakarga ng kontraktor, kinakarga ng DPWH, kinakargahan ng proponent, yung presyo. Kaya po nagiging substandard dyan eh. Kasi nga po, imbis na kukuha ng magandang uri ng materialis, kukuha na lang ng dispalinghado na may bakal po na ngayon na kayang putulin lang ng kamay. Pag ganun-ganon mo lang, napuputol na. Yun po yung mga presyo. At saka minsan po, undersize. Kaya po bumababa ang presyo niyan. Yun po ang katotohanan dyan na ginagamit nila dyan sa construction. Kaya kung napapansin nyo po, ang presyo siguro ay 16mm, baka ang ginamit na bakal 10mm. Di ba po? Yun po yung possibility nangyayari dyan. Maaring ang gagamitin is 12mm, ginagamit lang nila 8mm or 10mm lang ang kapal ng bakal. O halimbawa, ang presyo pinakamahal ng presyo ng semento is 250. Tatawaran nila yun. Halimbawa, kukuha ko ng isang truck. Kasi truck po ang kukunin yan. Hindi po yan kukuha sa hardware. Doon po mismo sa manufacturing kukuha yan. I-deliver yan doon sa lugar nila. Doon po, nakaka-discount nila. Pero ang presyo niyan, hardware. Yun po ang katotohanan dyan, mga kababayan. Kaya po nagtaas yan. Pero sasabihin niyang ibababa niya ang presyo sa market, kalukuhan po yan, mga kababayan. Hindi po mangyayari yan. Kasi nga po, established na po yung presyo ng produkto eh. Kaya lang naman po nagtaas dahil sa mga karga. Kinakargahan kasi ang presyo. Ang presyo ng bakal na 16mm halimbawa po is 180. O ginagawa nilang 280. Ibig sabihin may 100. Bawat isa ang isang nagpapagawa. Kung ang presyo ng isang semento is 200, gagawing 250. Kukuha yung mas mahinang klase na semento at ang kukunin yung mahal, ang nasa listahan mahal. Nangyayari po yan. Kaya sinasabi nito ni BBM na ibababa ang presyo. Hindi na po mabababa ang totoong presyo niya ng market kasi yun na po talaga ang presyo niyan. Mabababa niya, maalis niya yung mga SOP, yung sinasabi niyang SOP. Diba? Yun po yun, kasi kinakargahan po ang presyo niyan. Oh. Pati labor, kinakargahan niya ng sweldo ng tao. Ay papasweldo mo lang sa tao, 600. O ang presyo dito ng labor, 800. O di bawat tao, meron siyang 200. Yun po yun. Kaya po, ganun sinasabi nilang mataas masyado ang presyo. Mataas talaga kasi kinakargahan nga po, mga kababayan. Yun po yung buong katotohanan. Yung sinasabi niya na mag-exempt siya ng withholding tax sa mga taong taxpayer. Tinatanggihan nga po ng pinansekretary niya na si Rap Recto yung pagtapyas ng 10% na VAT. Tapos siya magbababa ng presyo. Lalo nang walang kikitain ang bayan na ito. Di ba? Paano sila magkakasundo ng pinansekretary niya? Puro propaganda lang po ito, mga kabayan. Wala akong mangyayari dyan. Sa tingin ko, hindi po matutupad dyan. Kasi ang kukontrahin ka agad dyan, yung pinansekretary niya na si Ralph Recto. Kasi yun po yung mag-aano dyan eh. Sa tingin mo kaya, ang inaano nila, ang hahabulin nila talaga, yung nagnakaw ng pera ng bayan, pang ano lang po ito, pang ano lang ito sa mga, ano nang nagpupuyong damdamin ng mga tao doon sa mga flood control na proyekto nila.
pang ano lang ho ito panghupa ng galit ng tao. Pero hindi mo mangyayari ito, mga kababayan. Kita mo naman ang ginagawa nila. Nilalabas nila lahat ng issue ng kalaban sa politika para hindi mapag-usapan ang flood control, mga kababayan. Wag ho tayong palinlang dito, hindi na ho mababago yung presyo na yan. Yung nga hong pagkain hindi nga nila kayang ibaba. Construction materials pa. Na hindi naman kailangan ng tao kainin yun. Di ba? Paano nila mangyayari yung Dapat ang hinayaan nila na bakit nangyayari ang ganyan ang presyo. Dahil nga po, kinakargahan po yan. Paano kikita yung isang kontraktor kung hindi niya ibibilin yung mahinang klase at ang humihingi na DPWH di umano ng mga kita dyan. So doon po yan kaya nga nangyayari na nga ho po nga wala na nga lang ghost project na nga lang Kasi sobrang katakawan na nila sa kanilang ginagawa na naging habitual na po Hindi na ho naging kontento sa 100,000, naging 1,000,000, hindi na nakontento sa 1,000,000, naging milyon-milyon na at hindi pa nakontento sa milyon-milyon, bilyon-bilyon na ang kinukuha sa bayan. Ginagawa ng wala na talagang proyekto. Yun ang katotohanan, hindi po yan, ang materialis, hindi naman mababago yan ang presyo niyan. Paano pa mababago yan? Kung halimbawa, kung may hardware ako, inangkat ko ng 180 yan, tapos ibebenta ko ng mas mababa sa 180, sinong gagong papayag na negosyante na gano'n? Ang manufacturing, ang starting price is 200, ibebenta mo, ibababa mo? Paano mo mabababa, sir? Sige. At paano kikita yung hardware na nagbebenta ng mga materialis na yan kung hindi nila tataasan? Ang bandayan nyo po, yung mga tauhan ninyo sa gobyerno na malilikot ang kamay, na walang ibang iniisip kung hindi paano kunin ang pera ng bayan. Hindi na po yan mababago yung presyo na yan, sir. Maniwala kayo sa akin. Kasi kinakargahan po yan. Diyan nga ho sila kumikita Pati nga sweldo ng tao, diyan mismo kinagagalaw nila. Paano maibababa yan? Sabi, hindi magbabayad ng tax. Tatanggihan ng pinansekretary mo yan. Draft rate nga, 10% nga lang hinihingi na wag nang yung bat na yan. Ayaw pumayag. Dahil ang sagot pa nga, wag daw siyang utusan. Para ilalagay pa para sa PhilHealth Tapos ngayon, hihingi ka na wag magbayad ng tax yung i-exempt yung mga taxpayers money. Maganda sana kung matutupad. Paano kung hindi matutupad, mga kababayan? Nag-ahanap pa nga yung pinansekretary mo kung paano pang mga pwedeng buwisan dyan. Tapos ikaw magbababa. Pambubula lang po ito. Hindi ho kapanipaniwala itong mga nito ni BBM. Pampalubag loob lang ito sa mga taong galit na galit doon sa iskandalo. Kasi pilit po talaga nilang nililis Kung napapansin nyo po, nililis po talaga yung issue tungkol sa flood control doon sa mga kalaban nila sa politika. Yun po yung katotohanan, mga kababayan. Ang hirap lang nitong presidente natin, hindi ko alam kung nag-iisip pa ito o talagang dayok-duk na ito sa Coca-Cola. Kasi wala talagang walang matinong pag-iisip. Paano niya? Parang pambubula lang po ito. Ibababa, utusan niya si Vince Dizon na ibababa ang presyo ng materialis. Paano niya magagawa yun? Sige, aber nga. Paano niya magagawa yun? Uutusan niya yung mga manufacturing na ibaba ang presyo? Hindi ba pahayag yung mga yun, mga kababayan? Kasi sa taas ng mga materialis na mga gagamitin dyan, tapos ikaw papayag ka ng palugi, edi isarado mo na lang. Parang lang yan mga kababayan gasolina. Gagawa ka ng maraming bulto-bulto na gasolina, truck. Hihintayin mo lang, tataas naman ng 1 linggo, saka mo ilalabas ngayon. Doble ng tubo mo. Ganon din yung semento. Gawa sila ng gawa. Pag naramdaman ng negosyante na tataas, pag tumaas na, saka ilalabas. Ngayon, sa kanila, di lalo magkakaproblema dyan sa mga materialis na yan. Kasi, ibababa, paano papayag ang isang negosyante na magbebenta siya ng palugi? Sige nga po, mahirap pong baniwala dyan. Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna. Ako po si Deo Durano. Pa-like lang po, pa-share at subscribe po. Palambing lang po na subscribe sa YouTube channel, Deo Durano TV.
2.0. God save the Philippines.